Sites from Calo Natal, 2021, and Waldinger and Schutz tell us that brief empathy, focused interactions can significantly improve our mental well-being. When we focus all our energy on being present and empathetic with someone we care about, we can boost their mood and sense of belongingness kahit 8 minutes lang yan. Gusto ko yung may et al pa. Et al. At may citation pa. Parang thesis. Oo. This World Mental Health Day, share your 8 minutes with someone. See if you can spend it checking in with your coworkers, friends, or family. Pasimplihin natin. Chikahin mo lang yung tropa mo para sumaya kahit 8 minutes lang. Yung seryosong chika ha. Hindi yung parang, tol, kamusta ka na? Tapos, kasi inaanak mo sakit na naman Baka pwedeng pa-load. Ayun. Oo. So, pero Okay. again, balikan natin the importance of of yung mga simple checking in on someone could have a huge impact. Totoo yan. Oo. O, simpleng text, kumusta? At yung parang mga kumusta na, alam mo yung sincerong kumusta talaga. Hindi yung parang, alam mong susunod mangungutang pagkatapos. Anyway, ang World Mental Health Day ay sinimulan ng World Health Organization, as an official official na na petsa yan sa kalendaryo ng World Health Organization. At ang tema sa taong ito ay mental health at work. Na medyo may pagka-grammatically vague, ambiguous kasi pag sinabi mental health at work, parang yung present na state of activeness yan. Mas magandang term yata, mental health in the workplace. Siguro, paano kung wala ka namang opisina? Correct. Kaya at work. Huwag ka magulo. Sige. Oo. Ngayon, ang significance kasi na may, sa panahon lalo na ngayon, depende sa trabaho mo, malaking epekto niyan sa mental health mo. Example, ano mga trabaho yung nakakasira ng ulo? Ano ba? Yung araw-araw na didinig, halimbawa yung dito sa Engbitin. Grabe siya. I was gonna say naman yung may mga trauma where you encounter, kunyari, let's say, Armed forces. It takes a toll on you, yung nasa militar or kaya yung nasa healthcare industry, yung may mga nakikitang araw-araw na pumapanaw, mga ganyan. Executive producers, yan. Pero hindi lang po doon hindi po, alam mo, di ba may guest tayo before na hindi naman kailangan malaking-malaking event yung nangyari sa buhay nyo for it to create trauma. So again, it's very important, even if you think somebody is strong, somebody is okay, to just check in on that family member or friend. Sabi ni Sigmund Freud, dalawa lang daw ang kailangan ng tao para siya ay lumigaya sa buhay. Work and love. Okay. Minsan yung work ay hindi naman yung talagang idea lang na simple employment. Yung work is something na alam mo na you-utilize ang iyong innate capabilities or talents. Importante yun kasi yung sense of fulfillment also. So, may panahon pa na bumalik ka pa sa pag-volleyball? Ganon? O ito ba talaga yung ang calling talaga sa'yo? Ay, balik natin sa 2011. Baka pwede. Pwede pa. Di ba sabi nung coach? Mag-rewind tayo. Sabi nung coach, di ba? Pinag-training nga ako. Training daw ako ulit. Siya. So, lahat na nag-work ngayon, mental health, at alagaan ng sarili. Correct. Ilang ways to care for your mental well-being. Kung alam mo na, di ba, kaya nga may pasintabing ibang programa, di ba? Yes. Na some scenes might be disturbing to certain viewers. Huwag nyo na ituloy. Pag ako, halimbawa, nakita, may isang balita na may kinalaman ng pananakit sa aso, hindi ko na tinutuloy. Pinapa-forward ko na lang kung kanino. Ay, pero singit ko lang mabilis Ikaw ba naniniwala ka sa meditation? Yes. Oo. Isa rin po yung tip pwede nyong gawin. Kahit 5 minutes lang before you start your day para makahinga lang. Pero baka wag na natin ilimit yung definition ng meditation sa yung alam natin na may mantra at nakagano'n ka. In fact, even a simple, actually yung pag-ano ng rosary, yung certain repetitions yun, parang mantra yun So, in a way, para siyang form of meditations, focusing all your thoughts in a single, kung kayo po ay nagpunta doon sa Zen Meditation Center, sa may Marikina, nako,
kukwento ko sa'yo mamaya kung Sige. gaano kahirap Ah. mindfulness, being in the present, dahil pag nandito ka, nasa ibang lugar yung isip mo, mahirap din yun. Oo. Yes. But whatever it is that would lighten up your day or would help po in certain situations, again, just take your time and do that for your well-being. Kami po dito, ang Pampa-GV naman namin, syempre, ang aming delight of the day. Walang Galing iba. mo kausap, Chibog. Pagkain lang ako sa Denise. Oo. Pag nagagalit, alam na. Oo. Alam niyo yung mga friends ko. Anyway, ito na nga, napapanahon na naman, kita nyo naman, ang dilim na naman sa Correct. labas. So, ang aming delight of the day ngayon is ramen. Correct. Mainit-init Oo, pa. wala ko. Ramen, dahil wala sa Japan ang Pangulo ngayon. Nasa Wala. Lao. Oo, Nasa mamaya Lao. pag-uusapan natin yan. Ito pa, buti pa, kinuha ni Tito Glenn, paborito kong ramen dyan sa baba. Oo nga Ito yung flavor na gusto ko eh. Garlicky. Black garlic tonkotsu ramen. Sige nga, titikman mo ba? Ay, masarap yan. Spill ko eh. Ha? Ang hirap pag ako yung tumikim eh. O sige, ako na muna magbabasa yan. Habang humihigop po si Tito Denise ng ramen na masarap, black garlic ramen. Sabaw Let's see lang. more stories on social media. On Reuters.com, Hurricane Milton marches across central Florida, destroying homes. Ito raw ang sinasabing isa sa mga pinakamalalakas na bagyong tumama dyan sa bahagi ng Amerika, sa Florida, in the past 100 years. Dahil weird raw talaga itong hurricane season na ito. At least from Category 5, itong si Milton, nababa na sa Category 3 at hanggang naging Category 2 na lamang. Ang talagang tinamaan niya ng Tampa Bay. No? And Florida is still reeling from the damage brought on by yung nauna sa kanya, si Helene. No? Grabe naman kasi yung wind speed niya is at around 105 miles per hour. Kung i-convert po natin yan, nasa 165 kilometers per hour. Sumusuper typhoon na konti. Matindi talaga yan. Oo, tapos yung ang emergency daw, ang flash flood emergency was there because center was receiving 16.6 inches of rain. Yes. 16.6. Isipin mo, Lagpas ruler. 2 June Mar yun. Ordinaryo lang sa Pilipinas siguro yun. Hindi Pero naman, anyway, ang malungkot kasi Ay, dito, feet pala na- inisip ko. Feet? Feet pala Ay, grabe din, inisip ko. feet. Oo, pero maraming araw kasing namatay. No? Mga 200 plus. Yeah. Itong sa huli. At ito nga, si Joe Biden supposedly may travel dapat abroad. Kailangan niya i-postpone. Yeah. No? Dahil, again, everything boils down to politics. Yung optics kasi na wala ka sa Correct. sarili mong bansa pag tumatama yung bagyo, which our certain leaders here learned the hard way actually, ay magkakaroon ng possible effect doon sa election outcome, which is a few weeks from now na lang sa Amerika. Oo. Especially since ang nasa 100 homes daw, no? Or 100 homes were destroyed because of that. And more than 1.8 million, pwera dun sa homes, pati businesses in Florida, talagang tinamaan. Wala ding power. Oo, yan. Yan ang malupit yan. So, talagang domino effect itong ginawa nito ni Milton. Alam mo, weird, meron isang weird theory dyan sa Florida. No? Para malaman mo raw kung gaano kalakas o kung devastating ang isang bagyo na tatama doon sa area, may tinatawag silang the Waffle House Theory. Yung Waffle House, yung Waffle House po ay isang kilalang chain sa Amerika na pupunta mga tao kapag madaling araw para tsumibog. Working class talaga na lahat ng may mga iba-ibang ulam. So think, parang ano ba yung mga ganyan dito? Hindi yung mga fast food eh. Ito talaga, ang sabi nila, pag nakita mo raw nagsara yung Waffle House, kasi talagang Ibig sabihin nyo na yon. delikado. Oo. Magtago ka na. Hindi na nila malupit ang i-risk. bagyo. Yes. At mukhang proven daw yun, yung teoryang yun. Ano? So yan si Hurricane Milton. Okay. Moving on to another story. New Cardinal Pablo Virgilio David meets Pope Francis. Let's see that clip first from the Facebook page of the Roman Catholic Bishop of Caloocan. Padre, usted ha cambiado mi vida otra vez. Me ha nombrado cardenal. Capo Sociedad. Sí, porque a ti, Pablo Virgilio, a ti, sí, sí. Tomando tu sentido del humor. Sorprendido, padre, por su visto.
Uy, ako sa Celeste. Si padre ko, si Fredo Abogado. Estoy aquí para usted. Muy bien. Sí. Gusto rico rin. Ciao. Claro, okay. Sí, sí. ¿Pwede bendecir? Si the newly Cardinal designate Pablo Virgilio David no, ay pinakilala ang kanyang sarili sa Espanyol. No? Of course, hindi Espanyol din ang basic language niya, first language ni itong si Pope Francis. No? Pero naalala niya itong si Pope Francis. Naalala niya si Bishop David. At he even said he was struggling to pronounce the name Caloocan. Parang Kalokan, gano'n eh. So, inayos, makikita mo. Parang, isa po sa 21 na bagong na-appoint ng mga cardinals. Itong si... Cardinal David. Po, hindi ako sanay kasi bishop ang buong tawag dyan. Cardinal David. At sabi niya, Santo Padre, I am from the Philippines. I am the bishop from the Philippines. You changed my life again. Di ba? Again, you changed my life. One of the 21. So, sa Vatican City po yun, after his appointment sa Synod Hall, at yan ang nalaman niya dahil sa social media account ni Cardinal bagay na bagay ba? Cardinal Ambo. Kalukan, how you say that? Kalukan. Estoy para usted, yes. Estoy. Si. Oui. Sabi ko sana oui. Yeah. Oh, Pero nakakatuwa yung sinabi niya, no, na you changed my life again. parang title lang kanta yun. Oo. Pero ito nga, nalaman narinig mo ba yung balita kung paano raw narinig ni Pablo na Bishop David? Paano? Yung kanya po, ha? Ganun daw. Para sabi, ha? Parang narinig niya na sa ibang tao. Oo. O phone call. Basta, ha? In fact, if you look at the headlines, ha? Ang unang-unang mga basa mo. May info talaga. Mabilis ang pakpak. Yes. Oo. Kaya napakasiguro itong si Ha? Cardinal. But speaking of change, Lord, ito, bahay pangarap to na bahay pangulo. Renovated na ang presidential residence. Makikita natin yan. Work began on bahay pangarap in 2022 due to termite and flood damage. The house now features an Asian modern design while the landscape has a resort-like feel to it. The furniture and decor were said to be handpicked by the First Lady. The land was also raised to prevent water from the adjacent Pasig River from entering the compound. O, kita niyo naman yung mga photos, oh. Opo, ang nag-renovate po niyan ay yung sikat na architect na si Conrado Onglao, no? Na ang instructions kasi ng First Lady daw was to give the makeover, the do-over, a resort feel. Ayan, mukhang resort yung sa may Resort swimming talaga, pool. may swimming pool Oo. pa talaga. At hindi halatang parang nasa Pasig River lang katapat. Ano? Anyway, isa rin sa mga special mga features ito ay sinabi ni Architect Onglao na ang dami raw palang mga art. In fact, may mga amorsolo na nakahang dyan, no? National artist, na hindi nakatambak lang. So, kailangan niyang... Might as well use that, di ba? May mga valuable pieces of art. At ito kasi, itong bahay pangarap, ay kinakain na ng mga termites, mga anay, no? At yung palagi ang pagbaha at tinatamaan lagi ng mga bagyo, nagkakaroon din ng toldo sa structure Of course, niya. oo. Pero alam mo ba, yung mga bintana raw niyan can withstand winds up to 150 kph. Special yung glass, no? Yun ba? Yung glass naman Yung pinag-uusapan glass, natin, of course. Baka bullets din dapat, di ba? Tutuusin mo. Diba? Oh, actually, oo. Pero again, you're seeing yung modern take, Asian modern design. And Asian modern. Asian modern design daw yung feel and resort-like. Tinanong daw kung ano yung architect kung magkano raw inabot. Hindi raw dinisclose sa kanya. Hindi raw sinabi sa kanya. Mahirap, hindi, I don't think magsasalita yun talaga. Pero ano masasabi mo sa pagbabago, sa changing of the name of Bahay Pangarap to Bahay Pangulo? No comment. Ikaw? Hindi, hindi mo, whether Oops. positive change ba yun or parang... It's hard to say eh. Kasi ano yun eh. Depende kung kaninong take eh. Kasi baka naman may nagsabi, huwag pangarap kasi baka sabihin
ito yung pangarap niyong bahay, ako nakatira dyan. Grabe siya. Or Wag baka yung, ang ganon. pangarap nyo ay pangarap ko at pangarap pa rin hanggang ngayon. Di ba? Mahirap yung gano'n eh. Oh, so, tawagin na lang for what it is. Oo, bahay Pangulo. Bahay Pangulo. At least this can stand raw for hanggang 2025 o 22 more years. So, kung tutuusin mo, marami pang administrasyon na mga susunod na pwedeng gumamit ito. Malamang hanggang kay Sandro Marcos ka. Kay President Sandro Marcos gagamitin pa. Bakit nakaambak kang ganyan? Hindi kasi sasaktan mo ako eh. Oh. Kasi naman meron mga pa-statement na gano'n. Speaking of statements though, ito on the Philippine Star via live, Julian San Jose apologizes over her viral church performance. Ala, ano masasabi ni Ryan Nabalitaan niyo ba Agoncillo? to? Ito, nagsalita, unahin natin na meron ako dito ng statement ni Julian San Jose. So, dun sa kanyang Instagram, ang sabi niya, I am offering my apologies even though my only intentions were to share joy and to give support to the church through the benefit concert. Many have felt offended about the incident I was in and with my performance which caused distress. I truly, sincerely apologize. This is a lesson learned and it is assured that it will not be repeated. I am not perfect, but please know that I have strong beliefs and my faith is unbreakable and cannot be shaken. I pray that we can all move forward with compassion in our hearts. Thank you. Pakikwento sa amin, Tito. Ano ba nangyari? Ang Nagko-concert na pala si Judy Ann ngayon? Iba yun. Kay Ryan Agoncillo yun. Iba yun. Para lumiit ka yung muka. Oo. Diba? Julie Ann. Julie Ann, Oo. okay. Tsaka San Jose, ni Santos. Oo. Ito yung ito ba yun? Yung kuha sa simbahan? Oo, yung sa simbahan. So, marami kasi mga netizens ang nagsasabi bakit daw unang-una yung song choice, yung suot, pinuna, no? May mga netizens na talaga nagsasabi bakit ang taas ng slit, bakit daw backless, bakit daw yung kinanta, may mga kanta pa nila Lady Gaga, na ano nga ba yung kantang yun? Nakalimutan ko. Nadinig ko na kaulina ulit eh. So, ayun na nga, parang ginawang concert. Tapos yung likod, nakatayo siya dun sa may altar na. Halos, ano? Oo. So, bawal yun? So, yan yung ikinagagalit ng mga netizens. Actually, yung unang naglabas, kung hindi ako nagkakamali, ay yung statement coming from Sparkle, actually. Sparkle, ang sabi nila, Sparkle would like, let me repeat that. Sparkle would like to officially address the current issue regarding Julie Ann San Jose's performance at the Nuestra Señora del Pilar Parish. Sparkle GMA Artist Center takes full responsibility for Julie Ann's attendance at this event. It is our job to coordinate and clear details with the organizers and relay the instructions to our artist. Julie Ann only fulfilled her duties and commitment as a true professional. She is a devout Catholic and had no intention of disrespecting the church or its members. We are truly sorry to those we have offended. We hope that this puts the issue to rest. We apologize to Julie Ann as well. Moving forward, we will be more vigilant in our coordination efforts to ensure such incidents do not happen again. So, hindi ito pala solo concert. Parang Organized, ano talaga siya? may isang ano lang, parang kumbaga may portion lang siya. Yun ba yun? Hindi natin klaro, no? Pero nang sabi kasi ni Julie Ann, it is a benefit concert. Oo. Pero kasi yun nga, yung mga sinasabi ng mga netizens, teka lang, may coordination yan sa kung ano yung kakantahin, ano yung susuotin, paano na-approve lahat yun. Sabi naman ng iba, nag-apologize na, di naman perfecto ang lahat, move on na. At ang tinuturo ng Kristyanismo ay pagpapatawad. Correct. Oo, pag binato ka ng bato, batohin man tinapay. Kala mo, Ayan. So, humingi na ng tawad. Magpatawad ang kailangan magpatawad. Kaya nga, yun na nga ang sinasabi ng mga netizens. Ano? Kaya lang, syempre, some people are still trying to crucify her and the agency for it, for what happened. Kung meron silang kailangan i-crucify, alam nyo kung sino yung mga yun. Huwag yung kawawang dalaga na ginagawa lang ang trabaho niya. Nagkamali lang siguro ng hindi siya may kasalanan niya. Yung mga nag-organize yan. Anyway, sana po patawarin nyo. Pagpatawad nyo, binabati natin lahat ng nanonood ng Afternoon Delight via Facebook
live streaming, and YouTube and TikTok. Okay, silip tayo ngayon. Teka ha. Grabe yung dilim sa labas, oh. Oo nga eh. Kanina napakainit. Naglakad ako dyan sa labas eh. Kaya tinan mo, naka-sleeve is less. Sleeve is less. Kasi ating akala ko Tita Denise mainit. natin. Oo. Sa Facebook ka titingin. Of course, ang ating suke, si Alex Fuentes. Alex Fuentes, yan ang Bacolod. Nakalagay, I'm listening, I'm watching. Si Ralph Domingo naman, suki rin. Maaraw sa may Laloma area where I'm watching, pero parang makulimlim sa studio nyo. Good PM, Lourden. Yes, ang dilim. Alam mo, feeling ko may sariling talaga yung Mandaluyong. Kasi pagpunta mo ng QC, minsan ibang-iba talaga. Sabi ni Masamon, magbago ang panahon, kaya alagaan ang inyong kalusugan. Siguro, what she meant to say was, pabago-bago ang panahon. Tama ka dyan. Well, may point din siya. Dahil bagong panahon ngayon, which demands so much of our attention. Actually, Thereby, di ba, hindi gaya nun, di ba? May panahon ng mga tao na mag-reflect sa the profundities and mysteries of life. Ngayon, hindi. It's always addressing the most pressing concern at that, na hindi naman ganun kalalim. Minsan, kailangan mo sagutin, kailangan mo mag-click. One click will lead you to another click. At pagkakaalam mo, at the end of the year, number 1 na naman ang Pilipinas. Anyway. Wag din na sabihin yung category. Ito, nag-comment si Ricardo Lino. I think kanina to yung dahil doon sa Caloocan. Nakalagay, Batang Kangkalu. Batang Kangkalu. Hello sa mga Batang Kangkalu dyan. Bumoto po kayo ng maayos. Ang tama. Renato Nieto, the song choice and the dress. Were not the main issue. It's where she performed that's unacceptable. Yun nga. Hindi pa rin, well, yung handler siguro niya may kasalanan nun. Hindi, what kasi others siguro hindi pa masyadong yung mga hindi po familiar. Yung minsan kasi, yung artist, wala ring choice because it's under the contract, kasama na sa napag-usapan. Although I am very curious, kasi nangyari na nga yung nangyari, di ba? May nag-apologize na. Para sa inyo ho, dun po sa mga sa tingin nyo, talagang kailangan tuloy-tuloy pa rin yung ano bang kailangan gawin aside from the apology? Sabi ni Rodel Alcantara, dapat lang naman na mabash para magsiyaw ka ng ganyan sa church. Tama si Crush. Dapat may coordination sa lahat sa damit at songs. Ikaw ata yun eh. Si Crush. Ikaw talaga. Naman ako. Rodel Alcantara. Sabi ni Elmo Cardena, so proud, UST singers. Woo! Sabi ni Hey Epic, dapat kinanta ni Julian yung classic ni Madonna, Like a Virgin. Ay, grabe siya. Wag ganon. Easy boy, ang puso mo. Oo. Hey Epic, ang puso mo. Ito pa, sabi ni Hey Epic ulit, yung mga paintings dapat may na-appreciate ng public. Sayang raw. Hello, Tito Lourdes and Tita Denise. Oo. Sabi ni Bixby, the Waffle House is the IHOP of Southern States, open 24/7. Ang ganyan 24/7 dito, yung karinderyang tinutukoy doon sa pelikula ni, sino nga ba nagsabi? Kaya alam mo kung ganun sa may yung pag dinire-diretso mo yung Espanya, di ba galing kang Uste, dire-diretso mo yung Espanya, may paresan doon, may isang kanto, malapit-lapit. Nasa, okay. 24/7 yun. Oo. Kino-compare yung the IHOP of the Southern States, open 24/7. Tol, Bixby, alam mo ba yung IHOP dito? Wala pang social yung IHOP dito. Pag social yung IHOP dito, dati nasa UP Town Center, meron sa yung Dennis nga, nasa BGC. Oo, di ba? Pero kung iisipin mo, hindi naman din na, dito kasi parang Ang mahal pa. Ang mahal oo. Ibang-iba. Oto, buti pa si Lucifer Satanas. Ano naman sabi By nito ni raising Satanas? awareness and taking action, we can create a world where everyone has access to mental health support they need. To the mental health support they need. Buti ba tong si Lucifer Satanas? May sense. Kahit ganun ang pangalan niya. Pangalan lang naman yun. Lucifer's the name of a fallen angel. Correct. The brightest angel. Ika nga. At paborito daw noon ni, baka kidlatan tayo. Ako, wag na. Bea Dalisa, hello daw, Hangkaro, Helen, sabi ni, let there be light. Hindi ako natakot sa mananakop, natatakot ako sa kamangmangan ng Pilipino. Rizal, sana matuto ng mga Pilipino sa pagpili ng mamumuno. Ha, ha, ha.
Yung comment na naman Sorry kahapon, pala. naalala ko na naman. Nako. Again, you can join the conversation by leaving us a message and we'll read them again before the end of the show. Alam ko na yung 24 hours dito. Ano? Ay, pero hindi siya chain eh. Ano? Tama nga. Ano ba? Burger machine. Ay, gusto ko yon. Di ba? The burger, Baka naman po. the burger that never sleeps. Yun ang slogan nila. Hindi sila Tapos may natuto. dessert, ano? Sans Rival. Correct. Oo. Na minsan, pag hindi maganda yung refrigeration, natutunaw sa kamay. Inaabot pa lang siya, tunaw na. Tunaw na. Alright. Okay, punta naman tayo sa mundo ng entertainment. MQuest Ventures shared a sneak peek of the upcoming film, The Kingdom. The Kingdom is an official entry to the Metro Manila Film Festival. This marks the first on-screen collaboration between Itbulaga host Vic Soto and Piolo Pascual. Okay. Time out muna. Habang kami po ay tumitira ng ramen, marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. President Bongbong Marcos and representatives from China are expected to meet on the sidelines of the ASEAN Summit in Laos, and Mobile Journal Julie Baiza has the report. Inilalatag na ng gobyerno ang plano para makauwi ng bansa ang mga Pinoy mula sa tumitinding gulo sa Lebanon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. There are more than 400 now who would want to be repatriated. So basically, we're just putting the plans together, how we will bring them back home as quickly as possible. Sa virtual meeting kasama ang key government officials, iniutos ng Pangulo na gawin ang lahat ng paraan para makabiyahe ang mga Pinoy sa Lebanon anumang transportasyon ang kailanganin. We are now going to evacuate our people by whatever means, by air or by sea. And just make all the preparations so that malapit na lahat ng asset natin. Kung may barko tayong kukunin, nandyan na malapit na sa Beirut, na sandali lang, basta the embassy gives us the all clear and they say that our people can go, mailabas na kagad natin so that hindi sila nag-aantay na matagal in danger areas. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 3 ang sitwasyon sa Lebanon. Ang Department of Foreign Affairs at Embahada raw ang magdedesisyon kung iaangat ito sa Alert Level 4 o Mandatory Repatriation. Sa kanya namang intervention sa 44th at 45th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summits, muli raw binanggit ng Pangulo ang usapin sa West Philippine Sea. I didn't specify the details, but it is just the general principle of the adherence to the rule of law and the UNCLOS. And just as a general thing, we will have a chance to get into more detail maybe in the next couple of days. Sa mga nagdaan ding ASEAN Summit, naging sentro ng pahayag ng Pangulo ang panawagan ng tulungan at pagkakaisa sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Hindi rin nawala sa mga aktibidad ng Pangulo ang panghihikayat na mamuhunan sa bansa. Sa ASEAN Business and Investment Summit, inilatag ng Pangulo ang mga reforma at batas na ipinatutupad para maging ideal hub ng smart at sustainable manufacturing ang bansa. To support these goals, we have enacted key reforms. The Public-Private Partnership Code facilitates transformative partnerships. We also have the Internet Transactions Act, which regulates internet transactions to encourage innovation and competition. And there is Executive Order number 18 of 2023, which institutes green lanes for strategic investments, enhancing the ease of doing business in the Philippines. Ilang patakaran pa raw ang ilalabas para mapaunlad ang competitiveness ng bansa pagdating sa global markets. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Now here's a quick rundown of more stories on One News. The number of licensed offshore gaming operators in the country has dropped from 42 to 38. PAGCOR said several have surrendered their licenses ahead of the total POGO ban's effectivity on December 31.
Meantime, there are still a dozen illegal pogos in Cebu and one in CDO. However, PAGCOR noted that most illegal pogos are concentrated in Metro Manila. A recent social weather station survey showed that 59% of Filipino families consider themselves poor. This is a slight increase from 58% in June, translating to 16.3 million families. Meanwhile, 13% of families identify as borderline poor and 9.1% are classified as newly poor. And the new NAIA Infrastructure Corporation has raised the meet and assist service fees at Ninoy Aquino International Airport. From 800 pesos, the service will be 8,000 pesos per person. 3 other service options have also been offered by the NNIC, ranging from 50,000 pesos to 100,000 pesos for the groups. Let's now talk to our guest, COMELEC spokesperson, Attorney Rex Lojanco. Attorney, welcome back sa Afternoon Delight. Lord De Vera po at si Ms. Denise Tan. Magandang hapon po, Sir Lord, Ma'am Denise, at sa lahat po na taga-subaybay na Afternoon Delight. Opo. Sana po nakapagpahinga na po kayo after a very, very busy 8 days o 7 days ng pagtanggap ng mga COC at sari-sari mga panayama. Napakarami pong nangyari. Okay. Sir, kamusta na ho ba alam ko hanggang end of November ang deadline, ang binigay niyong deadline para sa pagtanggal ng sinasabi mga hindi karapat-dapat na makasali po sa or nuisance candidate supposedly, ano? Yung listahan po, kamusta so far? Are we on track, sir? Tama po, no? Itong puntuan ng October, inaasahan po namin ang pagsasampa ng iba't ibang klaso tulad ng petition to cancel COC para doon sa magke-question sa qualification at para doon naman sa may mga nakapataw na disqualification o may gagawin pang lalabag sa batas na magre-resulta ng disqualification yung petition for disqualification. At yung ikatlo nga po, yung petition to declare nuisance candidate na makikita po natin yan sa loob ng ilang araw, magpa-file na po ang COMELEC Law Department laban doon sa mga seeming nuisance candidates po na nag-file para sa senador. Ito rin po sa panahon na ito ay gagawin po ng COMELEC Law Department. Itignan po nila sino-sino yung mga tao na nakapag-file ng mahigit sa isang COC dahil pagka ganun po ang nangyari, kanselado po ang lahat ng COC at wala pong visa ni una sa na-file nila ng mga COC. Para naman po doon sa mga nakatanggap ng mga more than one certificates of nomination sa magkaibang political parties, titignan po namin yan kung national o local, pero kung parehong national or parehong local, ay makakansela po pareho yan at magiging independent candidates po sila. Pati na rin po yung pag-aayos ng pangalan kasi may 30 character limitation. So kung makikita nyo po, tama po kayo, Sir Lord, Ma'am Denise, napaka-busy itong buwan ng Oktubre. At ito po, kung may mga aapila pa sa mga desisyon ng COMELEC hanggang Nobyembre po, itatapusin niya na sa gayon. By December, malinis sa pong listahan, makapag-implementa na tayo ng balota. Opo. Okay. Sa issue po nung pag-file ng COC ni Pastor Apollo Quiboloy, nagsabi na po ang ating chairman na not even yung issue ng party list because a workers' party, yung party ng mga pisante at mga workers, no? They're distancing themselves, wala raw otorisasyon yan ng mga dapat pumipirma at meron daw supposedly breakaway group, etc. etc. Pero not even the issue of party affiliation daw is enough to prevent Quiboloy from running, from filing. Ano na ho ba ang rito, sir? Update. Opo, ayon po kasi sa Resolution 11045, dapat magsumite ang mga duly registered political parties ng kanilang authorization o sino yung mga authorized signatories and at the same time specimen signature. So nakikita po natin dito para sa grupong ito mukhang lumalabas po yung Workers and Peasants Party ay dalawang grupo sila at dalawa po, pareho po sila nagsumite ng kanilang mga authorized signatories at specimen signatures. So, aaralin natin po ito at makikita po natin na mukhang ito yung nagpupunta sa intra-party controversy. Pero sabi nga po namin, ganito po yan. Kung sakali po nga nag-nominate sa kandidato pinag-uusapan natin ay yung faction na hindi kikilalanin ng COMELEC, ang mangyayari lang po sa kanya ay magiging independent candidate siya. Kung sakali naman po ang kikilalanin, yung faction na nag-nominate sa kanya ay patuloy po na magiging talagang siyang isa sa official na nominado ng Workers and Peasants Party. Attorney, balikan ko lang, no, kasi nga ang dami nang nangyari over the last
week. Actually, more than a week pa nga yun. Pero yung mga lugar naman po na nagpasa na ng mga COC, ilan na po yan nagpasa sa inyong main office? Opo, marami-rami na rin po. Nakakatuwa nga po kasi sa gabi po, bagamat pinakamalapit talaga yung Nabotas, sa po yung ulang-una na pinakamalapit na nag-submit namin. Pero kasi ngayon po yung official, ang kauna-unahan po nakasumite ng mga COC, Nueva Vizcaya, alas 3 ng madaling araw, dumating po sila. So makikita po natin para sa araw na to, ine-expect namin ang lahat ng COC mula sa Luzon. Sa mga susunod na araw, parating na rin po yung galing sa Visayas at Mindanao. Ngayon po, medyo marami na, halos karamihan po ng mga lalawigan dito sa Luzon ay nandun na po sa main office at patuloy po namin tinatanggap ang dala-dala nilang COC. Nakakatuwa po, maayos naman po, well-guarded at well-secured yung pagdadala ng mga COC. Opo, babalik po ako doon sa usapin ng pagtitrim down po para magkaroon po ng final listahan. Meron ho ba tayong tina-target, attorney, na ideal number of candidates sa balota? Or ano ho bang diskarte dito, sir? Opo, wala naman pong ideal number, dahil po ang panuntunan po dyan, kung sino yung kwalipikadong makatakbo ay siya dapat maiwan sa balota. Kung meron man pong kwestiyon at ang desisyon po ng COMELEC ay naapila sa Supreme Court, sila po ay pwedeng manatili sa balota kahit dinisisyonan ng COMELEC na hindi sila kasama sapagkat pwede po silang makakuha ng temporary restraining order. So makikita na po yan, ito pong proseso. Lahat ng tinanggal ng COMELEC po sa balota, whether kung anumang petition po yan o administrative cancellation, kung ninanais nilang umakyat sa Supreme Court, pwede. Sa loob ng 5 araw ay dapat nakakuha sila ng temporary restraining order. Kung hindi po sila makakakuha ng TRO within 5 days, agad pong i-implement ng COMELEC ang decision ito, tanggal sila sa balota at sa gayon po, by early December, makapag-finalize na tayo ng kandidato. Attorney, alam naman natin, sasalain pa nga, hindi naman lahat nung nag-file automatic magiging candidate. Pero yung estimate nyo po, ilan po kayang senatorial candidates ang estimate nyo for next year? Nakikita pa rin po namin na mahigit 100 ang tatakbo po para bilang senador. Dahil kung makikita nyo po, itong taon na to para sa 2025 elections, ang pinakamaraming natanggap namin na COC, 190 po ang tinanggap namin. Samantalang kung ikukumpara nyo, noong 2019, ang tinanggap lang po noon, 184 po pala. Noong 2019, tinanggap lang po natin 153. Noong 2022 elections, 176. At para sa 2025 elections, 184 ang tinanggap namin. Pinakamarami po ito. Yung sa party list po, hindi kami po ganong problema dahil po bago pa man dumating yung finding ng ating CONCAN, nasala na po ng komisyon. Identified na po ng komisyon yung 160 na papahintulutang makasama sa balota. So 160 po sila. Attorney, sorry, singit ko lang mabilis. Dun sa binention mo kasi na ngayon po yung pinakamataas na nag-file ng candidacy na 190, tama po ba? Usually po ba anong trend? 184 po. 184. Dun po sa past couple of years or past couple of COC filing po, usually po ilang persyento po dun yung nakikita o nadedeklarang nuisance candidates? Wala naman po kami taasang percentage po, Depende rin po kasi kung sino po yung masasampahan ng kasong na bilang nuisance candidate at hindi rin naman po lahat ng nasasampahan na bilang nuisance candidate ay nagagrad. So ito po yung nagbabari po talaga at lalo na po ngayon na sinabi na po ng Korte Suprema doon sa 2 kaso ng Norman Cordero Marquez na hindi dahilan na maging nuisance candidate yung wala kang financial capacity, wala kang political party, wala kang political machinery at hindi ka kilala. Hindi na po pwedeng madeklara yan bilang nuisance candidate. So kami po ngayon ay pupunta na doon sa talagang intensyon. Ikaw ba ay bona fide candidate? May intensyon tumakbo. Hindi ka manggugulo sa halalan. Hindi ka mangaagaw ng boto ng lehitimong kandidato. Yan na lang po yung mga tinitignan po namin. Ayan, may pag-asa. Denise, yung iboboto mo si Daniel Magtira, may pag-asa. Okay, issue of insanity, hindi magkadugtong yung binanggit natin. Hindi. At sa tanong ko, ang issue po ng kabaliwan, insanity, ang instability ng mental health ay isa rin po sa mga grounds na maaaring ma-disqualify attorney, ang isang kandidato. Paano ho bang proseso rito? Tama po. Kaya lang po, dapat po unawain natin na nasa ilalim po sa batas ang pagdedeklara ng isang tao bilang insane or feeble. Hindi po ito pwedeng assumption lamang.
kailangan po talagang merong factual at medical determination po niyan. At sa loob ng maikling panahon po, kung yung isang tao na nag-file ng COC ay wala pang hatol ng korte o kaya ng kahit hospital man lang na talagang sinertify na sa insane or feeble, maaari pong mahihirapan kaming gamitin based on assumption only. So hindi pala pwede mga deklarasyon na son of God siya. Tapos biglang tatakbo sa mas mababang posisyon gaya. Teka lang, parang easy lang. Kailan pa posting lahat ng COCs sa COMELEC website at pakiulit nga po ulit ang purpose ng move na ito. We believe that COMELEC is doing for the first time. Tama ho ba? Tama po. First time po ito na lahat ng COCs po i-upload namin sa COMELEC website sa kadahilanan in-increase po namin ang ating transparency effort para po lalo nating ma-inform yung ating mga kababayan. Kaya nga po yung pong nangangambak na baka maulit na naman yung naganap dito sa gitnang Luzon dahil sa hindi po nila nakita na meron po pala. Ito na po ang pagkakataon. I-upload namin so yung may informasyon tungkol sa kakulangan ng qualification ng mga kandidato. Magkakaroon po kayo ng sapat na informasyon at pagkakataon pagsampa ng kaso. Doon din po sa alam ninyo na nahatulan na na-disqualified o gumagawa po ng anumang bagay na maaring magdulot ng kanyang disqualification. Ito na rin po ang tamang pagkakataon para maipagbigay alam sa COMELEC ang lahat po ng mga ebidensya, lahat ng informasyon. Oo. Para ipagpaalam sa lahat, para may access sa hindi yung gulatan na lang bigla. Yun pala may atraso sa ilang grupo itong taong ito. Pero hindi ba that opens naman for possible possibly unnecessary attacks ang mga kandidato, sir? Para let's say yung mga pag-imbento, mga ganyan. Ay opo, kaya nga po pagdating sa question po ng qualification o disqualification, hindi po maaaring COMELEC lang po yan. Kailangan may magsampa ng formal na petisyon dahil sa pagkakataong po tatayong korte ang COMELEC. Tatanggap ng informasyon, tatanggap ng ebidensya, lilitisin ng mga ito at titignan, applicable ba yung sinasabi ng batas para dito. So may due process po every step of the way. And again, attorney, baka pwede rin kami makakuha ng updates on the midterm election preps. Ano na bang inilalatag? Opo, tuloy-tuloy po ang pagpapadala ng mga makina galing South Korea. Yung pong makina, ang deliveries po nila, lampas na po sa 50%, lampas na sa milestone expectation nila. At pati po yung mga peripherals, tulad po ng ating magagamitin balotas, mga thermal papers, ibang accessories, lahat po ay 100% delivered na. So kung makikita nyo po, ahead kami sa aming timeline. At sa bukas nga po, ilo-launch na po namin yung pinatawag po natin na local source code review. Starting October 14 po, ang ating mga kababayan na magpapa-accredit mula sa IT community, mula sa academy, ay pwede po kayong makisali doon sa tinatawag na local source code review kung saan ang source codes po nang gagamitin. Dito po sa ATM, sa ating makina, doon po sa transmission, pati na rin sa internet voting, ay pwede kayong mag-line by line review. Tatagal po ito mula October 14 hanggang December. Tignan natin, meron po bang malware, meron bang malicious codes, meron bang vulnerability. Humihingi po kami ng tulong sa ating IT community na tignan ang lahat po ng mga codes na ito at nang sa gayong mas ma-improve po natin ang halalan. At kung sakali naman po, maayos siya, ay mapakita po natin sa buong mundo na ang gagamitin nating sistema ay napakaayos, transparent, accurate, and accountable. Alright, mabuti na lang at merong Attorney Rex Lodianco na palaging available para magpaliwanag. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Rex Lodianco. Thank you, sir, sa oras po ninyo. Isang karangalan po, Sir Lord, mabilis, mabuhay, God bless po. Alright. Alright, you guys are still watching Afternoon Delight on One News. It is time for another breather, but we'll be right back.
We're back. You're still watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako naman po si Lourdes Vera. Now, Signal TV shows have been nominated in several categories at the 46th Catholic Mass Media Awards. Woman in Action is nominated for Best News Magazine. Julius and Tintin para sa Pamilyang Pilipino for Best Talk Show and Public Affairs Program. Feast Story for Best TV Special. Kiddie Explorer for Best Children and Youth Program. And Freedom Boat for the Best Special Event Coverage. Several shows from our sister network TV5 also made it to the list. In the finals are Good Morning Kapatid for Best News Magazine. Feel na Feel ang Paskong Kapatid for Best Station IA. Budol Alert for Best Public Service Program. And Frontline Pilipinas as well as Frontline Tonight for Best News Program. For radio naman, sa totoo lang, is among the finalists for Best News Feature. Ted Filon and DJ Chacha for Best News Magazine, Public Service, and News Commentary. At syempre, higit sa lahat, para sa aking partner, Sana Lourdes for Best Drama Program. Kaya congratulations mga kapatid. At syempre, congratulations sa aking partner. Ganon-ganon lang ba yun? Ay, ito na yung ramen. Sa'yo na lang din to. 500. Grabe. Ay, Oy, walang bawian po sa CMMA. Thank you po. Walang bawian. Na-announce na yan. Okay, thank you at congrats sa lahat po ng finals. Yan ang mahirap. Paso. CMMA. Ibang standards yan eh. Ibang level ka talaga. Iba naman, alam naman ang pagkadalisay ng ating puso. Diba? Okay, thank you very much, CMMA. At moving on. A 75-year-old lola has proven that age does not matter in gaming. Ano bang nilalaro niya? Well, ML lang naman. As in, Mobile Legends, as in, malupit lola. Kilalanin natin siya sa report ni Mobile Journal, Amy Atienza. Hindi na nga maitatanggi na isa ang online gaming sa mga pinakinagigiliwan ng mga kabataan ngayon. Pero ang nakilala kong lola, hindi papakabog as gamer/streamer. Sa edad na 75 years old, sinong mag-aakala na lalaban pa sa pag-stream at paglalaro ng sikat na online game na Mobile Legends, si Carmen Barcelona Takiban o mas kilala bilang Lola Gaming. Kwento ni Lola, pinapanood niya lang noon ang ginagawa ng mga apo. Pero dahil walang magawa noong pandemic, abay nakipagsabayan na siya. Pupunta ako doon, nakikita ko ano ba itong nilalaro nila, hindi ko man lang sila natatawag. Tapos minsan nakita ko, ano ba yung ginagawa ninyo? Sabi niya. Nanonood ako palagi nung time na nakakatuwa pala, sabi ko. Sabi nila, gusto mo subukan ma? Ginanyan ako. Sige, try ko ha. At nang masubukan nga niya ito, binuksan na niya ang kanyang Facebook page noong June 2020. Umabot na sa 150,000 ang followers ni Lola Gaming. Ang ilan dito nakakalaro niya o kaya naman ay binibigyan niya ng libreng cosmetics sa laro. Kahit saang role mo raw isabak si Lola, papalag siya. Yung parang naging libangan ko, yung isip ko para lalo akong sumigla yung katawan ko. Tsaka siyempre, iba na talaga yung merong kang ginagawa sa buhay kahit na matanda ka. Halong positibo at negatibo ang mga komentong natatanggap ni Lola Carmen. Sabi ng ilan, nakakatuwa raw na may mga matatanda pang umiintindi sa mobile gaming. Habang ang ilan naman, pinapatigil na siya dahil sa kanyang edad. Pero sa kabila ng lahat, nagpatuloy lang daw siya. At kahit alam ni Lola ang saya ng paglalaro, ang paalala niya pa rin sa mga kabataang player, kahit na halimbawa na uso ang mga cellphone, ang mga laro ng mga ML, huwag silang masyadong pumokos. Ang mas importante is makapag-aral silang mabuti. Madalas kong sinasabi sa live ko yan. Kayong mga kabataan, mag-aral kayong mabuti kung gusto nyong manood kay Lola. Minsan lang at saka huwag matagal. Age is just a number, ika nga nila. Kaya kahit anong edad ka man, huwag mahiyang pasiyahin ang iyong inner child. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Buti pa si Lola. Talo tayo to si Lola. Oo nga Marunong ka ba maganyan? Hindi nga eh.
Mahina. Hanggang Super Mario lang ako. Ikaw hanggang ano ka lang, ML. Ano yan? Magandang lady. Ako ML din. Ano? Mamaya lasing. Dahil mag-alas. Thursday pa lang. Ha? Bukas na. Hindi ba Friday ngayon? Oy, basa muna tayo ng ano. Di ba? Malapit na ba tayo? Hindi pa. May pagkakataon pa tayong magbasa Oo, sige. ng mga comments. Para maisingit natin. Oo, to. Lloyd Chongko, dapat yung wag po. May CMMA din. Ace Enriquez, hindi man lang nakapasok ang kontrabando at wag po. Sa CMMA, at least Tito Lord has earned a nomination. Ang totoo niyan, ako talaga yung pinakamababait sa mga programa ngayon. Yung mga kasama ko talaga, yung mga talagang kikidlatan ng kalangitan. Ay, congratulations daw, Lord. Sabi ni Masamon Ketgen. Paano ba sabihin to? Paki-explain nga po kung paano banggitin ang inyong apelido, madam. Okay, Almira Marquez, binabaliwala nila yung mga kontribusyon ng mga artists. Sabi ni Oscar NOS, teka, last day at last minute mag-file ng COC yung ibang mga kandidato? Question mark. Think ka muna, hashtag bilang Pilipino 2025. Yung iba nga, last minute yung pagbabago ng desisyon. Nananalo pa. Tingnan mo, ang ganda ng ginawa sa bansa. Grabe siya. Ito na lang, magpa-GV na ulit tayo at dahil nga mag-aalas 3 na, nako, ito na ang I Saw the Signs. Ang ating edisyon today, election komentaryo. Silipin nga natin ang una. Ito si Ninong Rai holding his certificate of delicacy, hindi candidacy, or the ingredients of his recipe for binangkal. Na may binangkal, yung bread, na may sesame. Donut-ish? Oo, donut-ish type of bread. Binangkal. Binangkal. Ano ba nang kasulat? Basta yan, nakalista po ang kanyang recipe. Saktong-sakto nga doon sa mga lumalabas na mga photos the past few days. O syempre, hindi lang naman si Rai ang nag-file, ano? Syempre, tayo rin. Naisingit yun. Umanggulo ka pa talaga. Karespeto. Umanggulo ka pa talaga. Kapitapitagan. Kaboto-boto. Ipakita ang best angle. Of course. Pumrofile ang ate ko. Denise Tan, 2025. Lord de Vera, Ano? madaling lapitan, mahirap utangan. Yun yung pag-utusan, wag lamang. Ano? Wag na. Okay. Wag yung boto. Okay, at ito naman, isang komento mula sa YouTube live streaming namin kahapon, wala kay Jet. Pakibasa, Tita Denise. Ano bang kasalanan natin? Ating pinanganak tayo sa Pilipinas. Wala tayong kasalanan. Ang kasalanan ay nasa puso. Iba yun. Himala. Himala pala. Jet, Himala. at sa lahat po na nagdududa sa ating bansa, tandaan ninyo, the Philippines is a work in progress. We are all a work in progress. Hindi pa ito yun. So, nasa sa atin yan kung paano natin uhubugin ang ating kinabukasan. At huwag mawalan ng pag-asa. And don't think that your vote Will matter. will not... No! Sorry. Will not count. Every vote matters. Every vote counts. Kaya po, aralin ng mabuti kung sino ang sa tingin nyong kandidato na talagang makakatulong, hindi lang po sa inyong kapakanan, pero kung hindi para po sa lahat ng ating mga kababayan. Ngayon, kung meron po kayong mga nakitang signs, election-related or not, please send them to Sumbong us. sa COMELEC. Hindi ba yan? Wala pa. Hindi pa. Oo. Send nyo lang po muna sa amin, afternoondelighton@gmail.com. Alright, that will do it for us this Thursday, October 10. Thanks for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Okay, join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lord de Vera saying, have a delightful afternoon.